is life! This is life! Kapag ba nakagat ka ng aso, automatic may rabies ka na? This is life! At sa araw na to, kahit nakagat ka ng aso, alaga man o gala, hindi ibig sabihin may rabies ka na agad. Para mahawa ka ng rabies, kailangan ng dalawang bagay. Una, infected ang asong kumagat. Pangalawa, naipasa nito ang virus sa pamamagitan ng laway papasok sa sugat mo. Kung wala sa dalawang nabanggit ko, ibig sabihin walang rabies. Pero eto ang nakakatakot. Hindi mo malalaman sa tingin-tingin lang. Kahit mabait, mukhang malusog, at kahit alagang bahay pa yan, hindi masasabi nito kung siya ba ay infected. Ang rabies virus ay nagtatago sa laway. Ate Lance, saan ba nanggagaling ang rabies? Ang rabies ay isang virus na nakikita sa laway ng infected animals. Madalas itong naipapasa ng mga aso, pero maaari din itong manggaling mula sa mga pusa, paniki, at iba pang mammals. Kapag nakapasok ang virus mula sa sugat mo, unti-unti itong naglalakbay papunta sa nervous system hanggang makarating sa utak mo. At kapag nagsimula ng magpakita ang mga simptomas ng rabies sa tao, tulad ng lagnat, hirap sa paglunok, takot sa tubig, at pagkalito, naku, wala nang nakakaligtas sa puntong ito. 100% ang fatality rate kapag symptomatic na, kaya hindi talaga to biro. Ano nga bang dapat mong gawin kapag nakagat ka ng aso? Una, hugasan agad ang sugat ng sabon at umaagos na tubig at least 15 minutes. Pangalawa, pagkatapos mo maghugas for 15 minutes, lagyan mo agad ng antiseptic katulad ng alcohol o povidone. At pangatlo, magpatingin agad sa Animal Bite Treatment Center o ospital. Huwag mo nang intayin na sumama ang pakiramdam mo. Uulitin ko, hindi automatic may rabies ka kapag nakagat ka ng aso. Pero dapat mong seryosohin ang bawat kagat dahil ang rabies ay 100% preventable bago mag-appear ang mga symptoms. Pero kapag nagkaroon ka na ng symptoms, 100% fatal na siya at wala na itong lunas. Kaya sa mga batang nanonood dyan, huwag na huwag kayong matatakot magsabi sa inyong mga magulang, kay ate o kay kuya kapag nakagat kayo ng aso, ha? Dahil mas maigi nang magsabi ng totoo kesa mamatay. Ayun lang muna para sa araw na to. Sana may natutunan kayo. God bless! Uy, tsaka may araw! May araw! Ito din naman ang healers! Bakit nga ba blue ang kulay ng langit? Alam mo bang violet ang totoong kulay nito? This is life! At sa araw na to, akala ng karamihan kulay blue ang langit kasi nagre-reflect daw yung tubig sa dagat pabalik sa langit. Pero ang totoo, walang kinalaman ang dagat dito. Pag-usapan muna natin ang ilaw o visible light. Ang white light kasi ay combination ng mga kulay na red, orange, yellow, green, blue, at violet o di kaya ang mga kulay na makikita sa rainbow. Patunayan natin yan. Kailangan natin ng salamin, ng tubig, at ng araw. Pag tinapatan natin ng white light yung tubig o yung ilaw mula sa araw, naghihiwalay yung kulay nito kaya makakakita tayo ng rainbow or RGB. Ang galing, no? Ang ilaw na nanggagaling sa araw ay nagta-travel papunta sa Earth in waveform. Red ang may pinakamahabang wavelength at violet naman ang may pinakamaikli. Pag-usapan natin yan. Para mas maintindihan natin, ang flashlight na to ang magsisilbing araw natin. Ang malinis na tubig na to ang magsisilbing atmosphere natin. Pero syempre, sa atmosphere natin, may mga nakakalat dyan na nitrogen at oxygen molecules. Kaya maglalagay tayo ng konting gatas. Mix. Ay, natakot. At dito, makikita mo ang nangingibabaw na kulay ay kulay blue. Ganon din sa mundo natin. Ang liwanag ng araw ay tumatama sa atmosphere natin. Samantalang yung atmosphere natin ay puno ng nitrogen at oxygen molecules. At doon nagsisimula mag-scatter ang liwanag. At yan ang tinatawag natin na Rayleigh scattering. Mas maikli ang wavelength, mas malakas ang scatter. Ang blue at violet ay may maikling wavelength, kaya mas kalat ito. Mas nag-scatter ito kumpara sa kulay na red at orange. Ate Lance, kung violet ang may pinakamaikling wavelength at pinakamalakas mag-scatter, bakit hindi ito ang kulay ng langit? May mga reasons tayo dyan. Una, maaaring mas maraming blue light ang nilalabas ng araw kesa sa violet light. Pangalawa, nag-a-absorb ang upper atmosphere natin ng violet light bago pa ito makarating sa atin. At pangatlo,
Tatlo, ang mata natin ay mas sensitive sa blue kaysa sa violet. Ibig sabihin, mas magaling mag-detect ng blue wavelength ang mata natin. Kaya kahit mas malakas mag-scatter ang kulay violet, mas nakikita pa rin natin ang kulay blue. Pero sa mata ng ibang animals, violet ang tingin nila sa langit. Katulad ng mga bubuyog at butterflies na hindi nakakakita ng red light. Pero nakakakita sila ng ultraviolet light. Amazing! Eh Ate Lance, bakit naman kapag sunset or sunrise, kulay red or orange ang langit? Magandang tanong yan, pero pag-uusapan natin yan sa susunod na video, kaya abangan mo ha. Ayan lang muna para sa araw na to. God bless you! Ano nga ba ang nauna? Ang itlog o ang manok? Pause mo muna ang video na ito at i-comment ang sagot mo. This is Lance! At sa araw na to, isa ito sa pinakasikat at pinagdedebatehan na tanong sa buong mundo. Pero ang sagot dito ay depende kung ang pinagbabasehan ba ay science o creation story sa Bible. Ayon sa science, itlog ang nauna. Bakit? Kasi milyon-milyon taon bago pa magkaroon ng manok, meron ng dinosaurs, reptiles, at mga sinaunang ibon na nangingitlog. Ibig sabihin, matagal nang nag-e-exist ang itlog bago pa magkaroon ng pinakaunang manok. Eh Ate Lance, kung nauna ang itlog, paano nabuo ang unang manok? Yung itlog na yon ay nagmula naman sa isang ibon na halos malapit na sa manok. Pero, hindi pa rin yun yung eksaktong manok na meron tayo ngayon. Habang nabubuo ang sisiw sa loob ng itlog, nagkaroon ng genetic change o mutation. Na-develop ang sisiw, na-hatch, at lumabas ang pinakaunang tunay na manok. Sa kabilang banda, ayon naman sa creation story sa Biblia, nilikha ng Diyos ang mga hayop ayon sa kanilang uri. Ibig sabihin, kung susundin ito, nauna ang manok. Una munang nilikha ang mga hayop bago sila namitlog. Kaya next time na may magtanong sa'yo kung ano ang nauna, tanungin mo rin muna sila kung based ba sa science o sa creation. Ayun lang muna para sa araw na to. Team itlog ka ba o team manok? God bless! Alam mo ba kung ano ang pinakamalaking bulaklak sa buong mundo? This is Lance! At sa araw na to, alam mo ba na ang pinakamalaking bulaklak sa mundo ay matatagpuan din sa Pilipinas? Ito ay ang Rafflesia arnoldi. Kamakailan lang ay may nadiscovering Rafflesia sa Kantilan, Surigao del Sur sa loob ng Alabay Carpan Sip Watershed Forest Reserve. 49 centimeters ang diameter nito. Ay laki! Para mas ma-imagine mo, halos kasing laki ito ng gulong ng kotse. Oh, sa mga Pokemon fans dyan, naaalala nyo ba si Vileplume? Yung malaking bulaklak sa ulo niya, inspired yan sa Rafflesia. Bukod sa ito, ang pinakamalaking individual flower, kilala rin ito sa kakaiba nitong itsura. Kung titignan mo ito, parang hindi ito isang bulaklak. Kulay pula, may puting batik-batik. Wala itong dahon, wala itong tangkay, at wala rin itong ugat. Dahil isa itong parasite na nabubuhay sa loob ng isang vine at halos hindi mo ito makikita sa kagubatan. Kapag namumulaklak naman ito, naglalabas ito ng amoy na parang nagbubulok na karne para makaakit ng mga langaw na tutulong sa pollination. Kaya tinatawag din itong corpse flower. Eh Ate Lance, ano bang pakialam namin? Bakit ba mahalaga na natuklasan ito? Grabe naman yung tanong na yan. Mahalaga ang discovery na ito dahil ang Rafflesia ay sobrang rare at nabubuhay lamang sa malulusog na kagubatan. Uulitin ko ha, sa malulusog na kagubatan. Ibig sabihin, ang discovery na ito ay isang sign na may mga bahagi pa rin ng ating kagubatan na may natatanging biodiversity na dapat nating protektahan. Kasalukuyang pinag-aaralan pa rin ng mga scientist kung ano ang eksaktong species nito, pero isa ang sure ako. Tayong mga tao ay parang Rafflesia din. Kapag sobrang lusog ng environment mo, asahan mo, doon ka mas magbo-bloom. Kaya ikaw na may choice, pumili ka ng tamang tao na papaligid sa'yo, ha? Ayan lang muna para sa araw na to. Careless! Bakit nabubutol ang buntot ng butiki tapos tumutubo ulit? This is Lance! At sa araw na to, ang mga lizards o mga butiki ay may ability na tinatawag na autotomy. Ito yung kakayahan nilang i-self-amputate yung kanilang buntot. Ito din yung kanilang defense mechanism laban sa mga predators at threats. Gagawa ko. Ang mga lizards are born
are born ay ipinanganak with fracture planes o yung tinatawag nating lines of weakness sa kanilang buntot. Ang mga fracture planes na ito ay binubuo ng micropillars, prongs, at nanopores na nagsiserve a series of segment na nagkiklip sa isa't isa, parang plugs sa socket. Kaya kapag hinahabol o hinihuli ng predator yung buntot nila, rusa nila itong nilelet go or pinuputol para makatakas. At yung naputol na buntot, hindi agad tumitigil sa paggalaw dahil may natitira pa ring nerve activity dito. Ang paggalaw ng buntot na yon ay kumukuha ng atensyon ng predator at nagiging distraction habang tumatakbo na papalayo yung butiki. Kung kaya nilang putulan, kaya rin ng mga butiki na patubuin ulit ang buntot nila. Dahil meron silang mga specialized cells na nagmamultiply at nagpo-form ng mga bones, muscles, at nerves. Unti-unting nabubuo ito sa loob ng ilang linggo hanggang buwan. Pero hindi na katulad ng dati. Pwedeng mas maikli na yung buntot, iba na rin yung texture, at cartilage na lang ang structure nito kumpara sa original na buntot. Ate Lance, ilang beses ba kayang gawin ng mga butiki ang autotomy? Ayon sa research, walang eksaktong biological limit. Maraming instances ng more than once, twice, pero hindi rin ito unlimited. Napapatubo nila ito sa pamamagitan ng stem cells, pero bawat regeneration, malaking energy ang ginagamit. Kaya minsan, mas maikli ang lumalabas, deformed, iba ang kulay, o sobrang bagal ng pagtubo. Kasi, ang buntot ng mga butiki ay hindi lang pambalanse nila. Ginagamit din nila ito para mag-store ng mga fats at energy nila. So, kapag naputol ito, nawawalan din sila ng reserbang pagkain. Ang mga uri ng lizards na kaya itong gawin ay mga iguanas, anoles, kinks, at geckos. Ang galing, no? Kaya next time na makakita ka ng butiki, lalo na yung walang buntot, huwag mo nang takutin. Naku, kasi survivor na yan mula sa predator. Ayun lang muna para sa araw na to. Be kind to all animals, okay? Katulad mo, may mga pinagdadaanan rin yan sila. God bless! Keep safe!